Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo. Matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng sakit tulad ng mga nandun, ano? And that is why gustong introduce sa'yo yung MX3. At saka wala kang maintenance, right? So, yan ang maganda sa'yo, yung ating MX3 capsule, 500 mg. Alam mo, you can take it as your vitamin. Di ba nagba-vitamin ka? Yes. Ang kagandahan ng MX3 capsule natin, natural. At saka, Filipino. Tama, di ba? Filipino nga. Support the Filipino. Yes. Thank you! Thank you, MX3! Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. O kaya? Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Kaya't tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila,
Tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosong dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Kada Webes, mapapakinggan na po natin ang mga kwento ng inspirasyon hatid sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Believable Stories. Simula at pangarap. Maagang sumabak sa showbiz. Sa edad na 14 anyos pa lang, umaarte na sa harap ng kamera. Nagtapos siya sa kolehiyo sa edad na 19. Nag-asawa ng 21. Sa loob ng halos isang dekada, isinakripisyo niya ang spotlight upang tutukan ang homeschooling ng kanyang mga anak. Pagsubok at pagbangon. Noong wala pa si Kristo sa kanyang buhay, si John ay namuhay sa prinsipyo na YOLO, you only live once. Akala niya kaya niyang kontrolin ang lahat kahit wala ang Diyos. Kristiyano sa pangalan, ngunit hindi sa puso. Gabay at pundasyon. Sa maraming pagsubok na pinagdaanan nila ng asawa niyang si Gerard, paulit-ulit nilang naranasan ang katapatan ng Diyos. Hindi na siya babalik sa dati dahil sa piling ni Kristo, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Sandigang banal na salita. Ang kanyang pinangahawakang salita ay mula sa Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Mga bangga, ang buhay na hindi nakasulat sa liwanag ni Kristo nahahanap. Makasama natin ngayon si John Marini Alano na madalas natin napapanood. Anong araw? Ayun, Pag alas 4:30. Yes! Ang TV na! Yes! Hi, John. Hello, Kamusta? good afternoon. Hello. Magandang hapon po sa inyo. Ano ba yung 4:30. yung mga batch mo, 4:30 na. John, di ba sila Jolina? Yes, Jolina, Ayoko sabihin yung Angelo. edad, pero magkasunod lang kami. O, hindi ko sinabi edad. hindi ko sinabi edad, ha? Ay, alam mo, hindi ko naman tinatago yung edad ko. Ba't Oo. mo tinatago? Kasi ano eh, ako talaga yung nadali. Depende daw kasi sa itsura kapag tinatago. Oo, Ganun grabe ka naman. Grabe naman. Ay naman. Grabe ka naman. Oy, believable to. Pero, Sorry. so yan, madalas talaga naman natin napapanood ito tuwing alas 4:30 ng hapon. Yes. Diba? Siyempre, Ang partner. TV. Yung nga nakwento mo pa, di ba, na nakita mo sila sa sa sasakyan? Oo, Oo, sa- proud na ano, proud sa talaga siya. Totoo, sinabi ko pa sa kay Jowa, uy, di ba sila ano yun? Sila John, tsaka yung asawa niya si Gerard. Hanap ka dyan. Hindi ko alam na ito mga Natutuwa kasama ako natin. nakilala mo kami. Totoo naman. Thank you. Alam mo, proud ako. alam mo yun, John. Oh, di ba? Kilala kita noon pa lang. Eto na nga. Para mas makilala pa natin Yes, siya. oo. Kamusta yung pagkabata mo? Ayan. Ikaw ba yung jolly kid, ganyan? Or tahimik okay. lang? So bago ako ang TV, which was in 1992, masasabi ko na normal yung childhood ko eh. Pero sabi nga rin ng nanay ko, parang mas advanced ako than most kids my age kasi maaga ako natutong magbasa. Mahilig ako magbasa. Mhm. Mahilig ako mag-aral. Kahit na public school kid ako, although wag natin ilang yun, public school kid ako, I excelled ng maayos sa aking pag-aaral. So, nung nag-ang TV ako, it kinda normalized yung aking strict regimen as a young kid. Kasi nga, mahilig lang ako mag-aral. At saka, bumabarkada din. I think wala namang batang 90s. Dumaan, Walang batang doon. 90s. Kasi yun ang buhay ng 90s kid, Yes. diba? Talagang you socialize, parte yan ng buhay. Pero nung nag-artista ako, actually, hindi pa nga artista ang tawag ko sa ang TV. Kung parang meron ka lang weekend job, tapos napapanood ka lang ng Monday to Friday, pero nagtitaping kasi kami every Saturday. So, parang parte siya ng buhay ko na Routine lang, gano'n. Oo, parang nakapagbalanse nung aking childhood. Kaya,
I would say maganda, maayos, masaya yung kabataan ko. Yun nga lang, nung naging busy na, doon na parang nagkaroon na ng medyo ng konting shock. Kasi hindi ka naman talaga prepared and ready for sobrang, sorry for the term pero yung for stardom. Kasi parang parte lang ng, yun na nga, parang weekend routine mo lang na meron ka lang konting pay. Pero nung nakikilala na kami ng tao, doon lang parang nagkaroon ng, siguro hindi ko lang na-process ng maayos. Kaya nagkaroon ng konting attitude problem na hindi naman towards others madalas. Pero siguro internally, siguro nagkaroon ako ng dagdag na 500% na pride o kaya parang self-sufficiency. Yung ganun, parang kala mo, siguro dahil din sa yung medyo kulang ako sa exposure ng time na yun. So, nung naging public figure ka, parang, biglang nahihiya. Parang nahihiya na akong kumara ng jeep. Yung mga gano'n, the usual. Kumbaga parang nilapitin ka na ng mga tao na nakilala sa'yo, nagpapapicture sa'yo. Pansinin parang gano'n. Parang di ka nakakain ng fishball, di ba? Kumbaga malaking changes kasi hindi mo na magagawa yung mga ginagawa mo nung hindi ka pa nag-artista. Yes, pero yan kumbaga lumipas din yun. Nung nag-mature ka na rin, syempre, hindi na-process mo na. Pero yun, if you were asking about my childhood, yes, yun ako bilang bata. Normal, masayahin naman. And siguro na-discover din ako dahil sa talent na pinahiram sa akin ng Panginoon. Hindi kasi actually si singing talaga yung kaya ako pinastay ni Mr. M during auditions kasi nung narinig niya yung singing voice nga. Parang, is that your real voice? Yun ang unang tanong. Kasi iba yung timbre. In-English ka ng ng mamang ito, parang ano ko ibig niyang sabihin, gano'n. Tapos yun, nung pinastay ako, hindi ko alam na yun na pala yung ibig sabihin na tanggap na ako dun sa show. Yun. May province ka ba or laking Manila ka talaga? Laki ako ng Quezon City, pero I was born in Bacolod. Nag-move kami nung ako'y grade 3. Okay. So meron akong medyo fusion ng Ilonggo and Caviteño roots, pero I grew up in the city. Okay. So, yun ang aking So, talagang batang syudad, pero very fluent ako in Ilonggo kasi we speak Ilonggo in the house. Kasi Marini, parang inisip ko kung ano ba. Ibang lahi. That's my given name. Ito para sa para malinaw. Sa kaalaman po ng lahat, yung Jan Marini po ay given name ko. Meaning yun yung pangalang binigay sa akin. Hindi, binigay sa akin. Yun yung pangalan ko. Alano ang apelido ko. Okay. Yes. Kumbaga ang kinuha nilang talaga nila is Jan Marini lang actually, talaga. Pati yung Alano ginagamit. Kaya lang siguro dahil mahaba. Sa karamihan ng para mas TV catchy, shows, Jan Marini. Pero, syempre, nung bandang huli ng career ko, parang nabibitinan ako sa Jan Marini. Tsaka yun nga, napagkakamalo na parang half Italian. Yan, ganun nga. Yun yung naisip ko eh. Bellissima. Andali, Mama Iya. Pag ganun eh. Pero ginamit ko na din yung Alano kasi medyo showbiz sounding naman din siya. Tsaka, para to give honor also to my father, di ba? Ito naman yung teenage years mo. Ay, nako. Ito na. Ay, nako. Kasi syempre, lahat naman tayo, dumaan sa peer pressure. Ikaw ba, ano yung na-experience mo na medyo, teka lang, parang medyo tatagilid tayo. Pero yung time din, artista ka pa. Artista na. So, mas malaki, mas maraming mga tropa na to. Mga kilala na eh. Nung tayo ngayon na-interview ng kaibigan nating si Kapitana Sisa at si Tita Cora, medyo may mga konti ako nabanggit na din. Pero realizing na hindi naman pala because of peer pressure yung sa akin. Kasi nga ako, ever since, medyo pala desisyon na ako. So, I would decide for myself. Hindi ako yung para masway. Hindi ka nabubuyo. Oo. So, kung meron akong mga ginawang kalokohan, hindi ko yun i-blame. So, kasi na impluwensyahan ako. Decision ko yun ng time na yun. And may mga bagay na hindi ko na-enjoy, may mga bagay na madali sa akin bumitaw. Pero meron din ako mga bagay na parang na-carry over ko until adult life. So, yun, rin tayo, bumongga rin tayo sa aspetong yun. Pero yung time na to, di ba sabi ng mga researcher namin, madami. Yung time na hindi ka pa, kumbaga malapit sa ating Panginoon, na parang, alam mo, kaya mo kontrolin lahat. Nabanggit niya yung YOLO partner, YOLO diba? Ano yung yan? Anong na-experience mo? Okay. Syempre, una dyan yung lifestyle. Kasi, dati,
parang sinasabi ko, no, parang, I'm from a Christian family. Yeah, Pero, no. later on, malalaman mo na yung pagiging Christian is not transferred. Hindi rin siya yung, dahil nag-church ka lang dito every Sunday. Ang pagiging Christian ay relationship talaga. With whom? With Jesus Christ. Kaya nga Christian. So, nung time na I was calling myself a Christian but wala akong personal relationship na binibuild, yung YOLO, una, hindi ko binavalue yung temple ng Holy Spirit, yung katawan ko. So, I was abusing it to a point na siguro sa ibang standard, hindi pa abuse yun. Pero ngayon, realizing that I've wasted so many years and so much of my energy sa pagpupuyat, pag-inom, pag-try ng paninigarilyo, and in fact, I enjoyed it. Outside the house, I enjoyed smoking and drinking kasi terno yan. Yes. I mean, you cannot smoke without drinking and vice versa. Na-enjoy ko siya kasi nare-relate ko siya with connections, with company of people. So, hindi ko siya ginagawang mag-isa. Definitely, ginagawa ko siya in the company of so-called friends. So, yun, na-abuse ko. Puyat. Alam mo yung puyat ka na sa work, magpupuyat ka pa kasi extend mo yung puyat mo. Kasi after taping, nakakatawa. Imbis na, ngayon, no, na-appreciate ko yung gusto mo na umuwi from taping kasi gusto mo nang matulog, maligo. Ito yung gusto ko matapos yung taping kasi hahabulin mo yung closing ng itong may bar kami pinupunta na favorite ko kasi hanggang 3 a.m. yun. Parang yun ang focus. So, pagod ka na, dun pa ang punta mo. I think minamask. Gusto ko rin i-mask nung time na yun yung ang tawag doon, yung pressure ng siguro yung being on camera. Parang siguro doon ako kasi parang yung gimmick o kaya yung gano'n, yung mga indulgences na ganyan. Parang yun sa akin, yun yung totoo na buhay ko. Tapos everything on camera is part of my, hanap buhay, gano'n. Hindi naman ako breadwinner, pero I enjoyed a lot of my income. At hindi rin yun napupunta sa tama. Kasi kung napunta yun sa tama, I could have invested it properly and napunta talaga siya sa pansariling pleasures. More sa mga luho Sinagad mo. mo talaga. Sagad talaga. Tapos yung kung pag-uusapan natin yung mas malalim na obvious na na pinag-uusapan ng kabataan, kunyari drugs, ganun. I would say I have attempted to parang to enjoy or paano ba sabihin yun? Yung kunyari tumikim, ganyan. Kasi it's available. Curious ka rin kasi. It's available. Parang to experience lang or ganito influence siya. ng mga tropa mo? Hindi nga siya influence kasi it's readily available. Again, hindi ko siya isisisi dun sa industry because available naman talaga lahat yan eh. At hahanapin ka niyan. Di ba? It's not like nasa paligid mo lang eh. It's not like kailangan mo siyang hanapin or kailangan mong puntahan. Kaya lang, alam mo, I really thank and praise God na hindi yun ang aking kahinaan. Kasi I would understand a lot of, yung mga testimonies na talaga naging struggle nila yon, and it's a really deep struggle. But I praise God na hindi yun ang aking, yung kumbaga, hindi yun yung nag-ano sa akin, tawag doon, yung nag-own sa akin. It was really more of vanity. Yung desire ko to take control of things. Kaya nga sinabi ko na parang yung ugali ko nung hindi pa ako fully surrendered kay Christ was parang kaya ko i-manage lahat. Kaya ko, pati future ko, kontrolado mo lahat. Kaya ko to. At sinabi ko rin na pala desisyon ako kasi alam ko na kung gusto ko tong i-end, kunyari lang, I had this career decision na super major, but because I was so prideful, hindi ko pinag-isipan. Yung parang, ganun binadtrip mo ko, ayoko na. Ganon ka. Ganon kabilis mag-desisyon. Ka-instant yung mga desisyon mo sa buhay. Ganon kayabang. Hindi pinag-iisipan, hindi pinagdadasal, hindi ino-honor si God dun sa blessing of work. So, madali for me to give up on things and to treat them as, yun parang, wala lang. Kasi
may kapalit naman to, may Oo. kasunod naman to. Sobra akong bilib Ang sa lakas sarili. ng loob mo. Mm. Paano yun pag sa parents? Di ba syempre kapag kunwari artista, madalas partner, hawak ka ng magulang mo, no? Mm. Yung mga decision making. Control ka. Oo. Ang dynamics naman namin ng aking magulang, kasi nung time na yun, I was in college, basta sabi lang ng tatay ko, pag bumagsak ka sa college, hindi ka nakatapos on time, tigilan mo na yun. Ganon lang kasimple. Because as I've said, I'm not one of those young stars na naging breadwinner. Yung kumbaga yung tatay ko, kaya niya akong buhayin, supportahan, ganun. Pero in honor naman, doon sa aking word na sinabi na hindi magtatapos ako ng college, para makasiguro ako na lang nagpa-college sa sarili ko. Para kung bumagsak, ako, Walang problema. Pero yun yung isang bagay na parang medyo pinangako ko rin. Hindi, magtatapos ako ng college. Pero ngayon, alam mo, I have 2 kids na, na napaaral, ganyan. Nako. Una, nagpapasalamat ako sa husband ko. Kasi, siguro kung, yung pagde-decide namin to homeschool, kung ako lang yon, kung solo ko lang yun, parang, ang dali namang mag-give up. But, nakita ko yung value of education na hindi ko na-value dati. Nakatapos lang ako. Siguro, nung time na yun, ang yabang ko pa parang, kasi, parang talino lang talaga. Kahit hindi nag-aaral, ito na yun. nakakapasa, ito na yun. Pero ngayon, nakita ko yung value of education na I could have, wala namang regrets, pero siguro mas napunta pa ako sa isang institution na mas kumbaga, yung desire ko rin, kahit paano, kung nakitaan ko ng value yun. Kaya lang dahil nga ang yabang ko, parang I'm working na, tsaka ako naman nagpapaaral sa sarili ko. So, at least ito, pag gusto kong gumimik, bumagsak ako, matapos lang talaga. Gusto ko lang matapos. Gusto ko lang magkaroon ng diploma. Masabi lang na may bachelor's degree ako, ganyan. So, yun yung decision making naman, medyo na, hindi ko naman na solo, pero for the most part, ako yan. Hindi naman sila nagme-medal sa career or I just remember one time, nagkaroon lang ng parang major decision yung nanay ko kasi may dumating na script. Dati kasi ang script dinideliver. Mainit-init. Ito dineliver with the intention na, kasi umuo na yung handler ko at that time, it was talent center. So dinala na sa bahay ko. Kaya lang nabasa ng nanay ko, minor pa ako. Hindi niya gusto. Ang ganda nun, major role yon. Kaya lang may mga controversial scenes. Ay, ayaw niyang ipagawa sa akin. Syempre pag nakatira ka pa sa magulang mo at minor de edad ka, wala namang magagawa kahit sino, 'di ba? So yon, major sa career ko yun, na parang nung napanood ko na ginawa ng isang co-actress, parang ako, dapat ikaw yun. Mas kaya ko, at mayabang ako, mas magaling yan kung ako gumawa. Ganon. Pero yan, pero pagdating sa desisyon ng buhay, hindi naman talaga ako yung nasakop ng husto ng parents ko. Pero, I don't know if it was a good thing. Baka nga mas dapat nasakop nila ako, no? Pero, gano'n Pero dyan, di ba, sabi mo, dumating sa punto na parang gusto mo kontrolin lahat, no? Paano ka natauhan o napaisip na, teka, mukhang mali yata yung ginagawa ko? Madaming instances. Hindi lang, kasi siguro, syempre, si God ang nag-create sa akin. Alam niya na hanggang ending ko, syempre, definitely. Ikaw lang napaisip? O may tao na kumulabit sa'yo, parang iba na yung ginagawa mo, iba yung decision mo? May tumulong ba? O kusa na ikaw mismo? Hindi kusa, pero circumstantial. Ibig sabihin, nung nangyari, di ba, I remember yung kinuwento ko kanina na major career decision na yung mainit lang ang ulo ko, hindi ko na pinag-isipan, give up ko, nag-suffer greatly yung career ko. Nung nararamdaman ko na yun, dun lang, parang, may pumitik na, ay teka, okay, ito na. Hindi ka nag-seek ng counsel from anyone. You were what? 19 years old? Hindi ka nang hingi ng gabay, ganyan. And, sumunod yung dun sa married life na may mga pangyayari sa buhay namin na gano'n yung didesisyonan mo because you were emotional, and then may repercussion yan, meron yan lesson. So doon, sa mga ganong instances,
pakonti-konti. I would say pakonti-konti kasi nga ang tagal ng proseso para Oo. yung fully ako mag-surrender na, Lord, ikaw na to lahat, ganyan. Kasi nga, I was still trying to be on top of different situations. Yung gusto ko, ako yung may full control. Gusto ko, masabi ko na alam ko na yan eh. Na-foresee ko na yan, ganon. Siguro itong sinasabi ko na to, hindi to common na struggle or yung hindi to yung common yung maririnig na testimony, but marirealize when you reach my age, which is 46 na ako eh, diba? Grabe, Oo. no? Nasabi niya na. Nasabi ko na, guys. Okay, thank you. Ikaw, 60. Oy, wise ka. Diba? Pag dumating ka sa edad na ganito, parang dun mo matatahi lahat nung naging lessons na kaya pala nag-suffer ako greatly. Hindi dahil kagagawa ng demonyo. Yung yan ang biniblame mo kagad sa but it was also partly your wrong choice. Again, there's free will, right? And we are always given that choice to make. Hindi lang naman yan sa mga super duper obvious sins eh. Kundi pati sa major decisions ng buhay din yan. Parang ganun kasi natin nakikita, partner, yung tipong kapag kunwari, very controversial yung nangyari, tsaka mo lang masasabi na eto, nagising na ako. Hindi ang tagal. Yung journey ng buhay, pag inano mo yung buhay mo, parang pinlot mo, or balikan mo. Hanggat naaalala mo pa, balikan mo. So that you can still, ako I believe in daily repentance, because we tend to forget mistakes. So, minsan balikan mo, backtrack mo, kunyari na lang. Ito, I'll give you a funny scenario. Okay, so may time na parang nagbilang ako ang ganda ko nagbilang ako ng ex. Okay? Wow! Okay. Sige. Magkakaalaman na dito. Hindi natin babanggitin for their peace and quiet. Sige. Pero, kunyari nagbilang ka ng ex, then may maaalala ka na, I need to ask God for cleansing and healing and repentance. Dahil dito sa relationship mo na to, nagkaroon ka ng whatever personal decision na mali, ganyan. So, yun yung mga funny lang minsan, experiences ang natin. random lang. Random lang. But, if you see the value in it, na God is still teaching you something about your past. Hindi naman tayo para mag-dwell sa past, pero para hindi mo na maulit yung same scenario or same sins or same bad decisions. So, ganun. So, anong lesson dyan? Siyempre, tinuruan ko yung anak kong babae. Pangit sa babae yung nagbibilang ng ex. Mas maganda yung wala kang binibilang, di ba? So, yung mga ganon. Kasi hindi pala maganda yun. Totoo yun, no? Kasi hindi naman siya yung tipong malilipas na lang eh. Minsan talaga bigla mo maalala eh. Grabe pala nung ginawa ko na. Pero tatawanan mo na lang. Pero hindi. Alam nyo, yung past relationships mo will affect your marriage. Believe it or not. Kaya very, very intentional kami when it comes to sharing our past with our kids. Although pabiro na minsan kasi syempre, alam mo naman yung asawa ko, napaka-hunk naman yan, di ba? So, ay, sobra. Idol ko yan eh. There's so many stories to tell din, yung mga nagkakagulo sa kanya. Pero, pag nagkikwento kami sa aming kids, sinisiguro namin na ito yung lesson behind it. Bakit hindi kami proud in telling you 100% of the details? Because hindi dapat siya nangyari in the first place. Parang ganyan. So, may maganda kang learning na dapat ma-impart mo sa next generation, sa mga dinidisciple mo as followers of Christ. Buti, open kayo sa mga bata. We have to. Na meron kayong mga topics talaga na, alam mo yun, yung medyo ang awkward pag-usapan, pero kaya nyong makipag-usap sa mga bagets. Kailangan. Minsan, di ba, alam mo yung mga parents natin, pakipot, mga ayaw pag-usapan. Meron. Pero, the kids
we cannot underestimate yung processing nila. Lalo ngayon, 'di ba? Everything is available online. Bigyan ko kayo ng cute na example. Yung daughter namin, naging habit niya simula nung nagkaisip siya. Simula nung natuto siya mag-Google, na i-Google yung mga pangalan namin. Ako po. So, search niya. Naghahanap yata ng kontrobersya yung batang yun. But anyway, nung na siya, medyo matured na siya, mga 16, ganyan. Sabi niya sa daddy niya, alam mo daddy, I'm so happy na each time I Google your name, there's nothing bad that I read about you. Diba? Yun yung, parang yun, diba? Remember his testimony here na, of course, may mga painful decisions siya na career-wise, pero yun yung fruit. Parang yung anak ko ngayon, walang kahihiyan siyang nafe-feel na to tell people, or may nagsabi sa kanya, dad mo pala si ganito, or mom mo pala si ganyan, na, there's nothing bad out there na ikakahiya niya. So, yun na nakakatawa. Kaya it really matters. Yung decision mo talaga matters. Especially nowadays. Yung mga online appearances natin. Nako, you really have Once na may lumabas na dyan, wala na, touch move na yun eh. Kaso, alam mo, minsan sa pamilya, di ba, lalo na kadalasan masaya tayo, pero may mga struggles tayo. Oh, yeah. Pero ano yung pinakamatinding struggle na dumating sa inyo, sa pamilya mo? As a family. As a family. Pinakamatindi, I would say, siguro nung bago pa lang kami ni Gerard, it was the, pero ayoko syempre mag-name ng mga entities involved. But it was the persecution that he got, kasi nag-suffer talaga kami financially. Kasi he was trying to raise a family, he got married to me, to his, ka-love team, ganyan. Yes. And you would expect na, everything will turn out to be nice kasi nakaka-happy naman, nag-end up kayo together. But, yun din yung time that he got to know Jesus talaga at a personal level. So, nagkaroon din siya ng mga decisions sa career niya na hindi siguro gusto ng industry natin or yung mga people involved at that time sa decision making when it comes to his career. So na-stall yung kanyang yung work, ganyan, na limit yung opportunities. Nag-suffer kami because sa akin, actually new sa amin yung walang trabaho kasi hindi naman kami super duper stars. He could have been, But ikaw rin. In my case, parang okay naman ako basta may work lang and work here and there. Pero yung wala ka talagang trabaho. Yung bigla. Because I would say parang feeling mo na personal ka. Ganun, ba't ganun? Imbis na ang daming tanong, nila, bagong kasal, ganyan. And we were suffering big time. And I'm not the type to ask for help from my family. Parents, and siya rin. And also, it's normal, kasi very independent kami before even getting married. So, again, siguro may konting pride doon. But, kung hanggat kaya di ba? But we were really, devastated ako. Tapos hindi ko alam paano solusyonan. For the first time in my life, hindi ko masolusyonan. Yung sinasabi kong kaya kong kontrolin lahat. Kasi grabe, yung mga nakilala nyo na mga boss, executives ng pinanggalingan kong network, ko sila, yung parang buddies ko sila. Kachika ko sila. Tropa-tropa. Chawi-chawi mo. Kumbaga, when they were rising above the ranks, kasabay ako, yung gano'n. Tapos biglang, ito yung mga tao na nai-alienate ka, parang hindi mo mahingan ng tulong, parang, yun din yung parang nag-stop from you to have work, parang, I cannot confirm that, pero yun yung feeling ko ng time na yun. So, yun yung mga, doon ka na-realize na hindi ko kaya. Hindi ko matulungan yung asawa ko who was new in the business. Mas bago siya kaysa sa akin. So, parang akala ko kaya kong, siguro yun yung, nandun na yung parang kaya mong i-manipulate ang mga sitwasyon, hindi ko pala kaya. And then, yun, nagkaroon pa ng mga struggles along the way. Alam mo yung makaka-recover kang konti. And then he got Bell's palsy in 2004. Ano nga? Nung time na yun, wala pa masyadong knowledge actually. Wala hindi na naririnig yun, di ba? Parang siya nga yata yung first na naringgan dito sa atin na Bell's palsy, ganyan.
Pero nung nagpapa-therapy naman na kami, syempre sinasabi ng mga nurses doon, parang, 5 po kayo ngayon na may bells, pero mga non-showbiz naman yung iba. So, siya yung pinaka-exposed in public. So, yun, another struggle yun because, ano bang trabaho namin? It involves Totoo, oo. Diba? Parang, paano namin mabuhay yung, then, mga 3 years old yung aming panganay, parang, paano to? Yung hindi ka pa nakakapag-ipon kasi parang na wipe out kami, 'di ba? From that struggle na hindi kami nagkakaroon ng work, and then nung pakonti-konti biglang ito. So ayan na naman, parang okay, another reason to cling on to God. Pero yun nga yung nangyayari, parang pag ganon-ganon. And it became like our hindi naman life story, but naging ano na namin, prinsipyo namin, na okay, wala ka nang kakapitan talaga. Sinurrender na lahat. Surrender mo na lang lahat. Tapos nung time na may question pa ako na, Lord, ang bait naman ng asawa ko, parang fully surrendered naman siya sa'yo. Lahat nga ng decisions niya. Yes. Bakit gano'n? Yung prinsipyo niya nga, nandoon na eh. Binigay na eh. Oo. May question sa aking utak, but I was not sharing it with him kasi I was playing the tough wife na tapos may mga nagsasabi sa akin, bilib, even up to now when they say na, bilib ako sa'yo, hindi mo iniwan si Gerard, hindi mo, parang guys, hindi ako tough. In fact, siguro magaling lang akong artist. Yeah. Hindi, not at all, kasi I was hating the situation. Kumbaga, yes, I was there, I was supportive, pero hini-hate ko pala yung situation. Hindi ko siya ini-embrace, hindi ko di ba sabi, in everything give thanks. Hindi ko to pinagpapasalamat kay Lord. Yung, parang Lord, ba't ako magpapasalamat sa'yo? Ganun. But I was playing the tough wife, or yung parang kalamantibay ng faith. But inside, I was rotting. Kasi I was still trying to, I was hating it eh. So yun, hanggang sa, syempre ma-manifest yun sa mga decision making mo along the way. So until we had 2 kids, ang life namin, in all fairness, hindi kami talaga extravagant living. We are very, I would say we are very content. Nakakapag-adjust kami. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko nire-resent. You know why? When I see other colleagues na, sorry for this, pero para lang maintindihan nyo yung gist nung nararamdaman ko. Yung parang, magaling umarte tayo. Kung gano'n, hindi mo to talented. Ganyan. Pero they're getting everything. Na feeling mo hindi nila deserve, at feeling mo ikaw yung deserving, yung gano'n. So nagkakaroon ka ng bitterness. So yun yung, I think that's the worst human struggle na hinaharap natin. Yung laging feeling mo deserving ka of the good things. Na parang laging gusto mo isipin na dapat ako yung nandyan eh. Yes. Ako yung dapat yung bida eh. Or dapat hindi ko to nararanasan. Hindi ko to deserve eh. So yun yung naging yung cycle of thinking ko. Kaya siguro hindi ako nagkakaroon ng parang yung sabi yung pure joy. Sabi kasi ni Paul, di ba, parang consider it pure joy. When you face many trials, hindi ko ma-relate yung pure joy sa buhay ko. Parang, kasi nga, hindi ko pinaniniwalaan yung word ni God. Nilalabanan ko yung lagi na, how can I experience pure joy? I should be the one having this and that, yung whatever you see out there. So, yan. Parang ang strong ng personality mo, no? Parang. Meron bang moment na tipong hindi ko kasi maisip kung yung naiiyak ka sa gabi, meron bang ganun? Nako, nai-ER pa. Nai-ER pa. Kasi di ba pag titignan mo, parang grabe, ang lakas mo, kaya ko lahat. Ewan diba? ko ba? Ba't ba ganun yun na exude kung no? Pero hindi. And kung meron higit nakakakilala sa akin, 3 tao yan, my husband and my 2 kids. Kung gaano ako kahina, naiiyak tuloy ako. Hindi. Ayoko umiyak kasi yung voice pumapangit. Sorry. Hindi kasi,
hindi ko naman kasama yung ibang tao sa ER. Pag na-ER ako due to anxiety attack, hindi pa uso. Hindi pa yan ginagamit sa social media. Wala pa actually. Ano na ako niyan? Sufferer na ako ng anxiety attacks. It's okay. When you have 2 small kids, tapos nag-anxiety attack, yung feeling mo lagi mamamatay ka na, di ba? Tapos napaka-helpless mo. That's the only time that I am real to myself. Ito. Yung kanina, syempre, for the, sa interview, syempre, you grant interviews because you want to inspire. But this is me. Ang hirap rin, partner, no? Lalo na yung mga, yun nga yung nakikita natin na kaya naman nila lahat eh. Hindi ka na makakarinig ng salitang kamusta. No? Ako, hindi ako kinakamusta. Never ka ba nagalit? Sa mga tao na dating malapit sa'yo? Hindi ako nagagalit sa ganun eh. O nagtampo? Umaalis ako sa situation na painful. Yun yung ano ko. Pero may mga ibang mga friends ka pa rin na until now kinakamusta ka sa kalagayan mo? Wala. Kasi 'di ba, parang common, ewan ko no, kapag kunwari may, yun nga, may kakilala ka na alam mo naman, hindi, walang problema yan. Meron kasing gano'n, yung parang nakakategorize mo lahat na eto, kaya nitong solusyonan. Malakas ang loob nito, eto, mayaman to, gano'n. Oo. Minsan siguro, hindi ko yun hinihingi, to be clear also. Hindi ako nanghingi ng sympathy or kamustahin niyo ako or check on me, ganun, or umihinga pa ba ako. But recently, my husband got Bell's palsy again. Ang decision namin was to keep it. In fact, ang first public appearance niya was the guesting here. It was the 21st day. It was the first day he fully recovered. And I'm so thankful na he sat here because it was to glorify God. Kung meron man siyang unang trabahong pupuntahan, it should be to honor God. Kasi because of the healing, he's almost 50. Pwedeng hindi na gumaling yung nerves niya. But God healed him again. So wala nakaalam nun because hindi nga kami ganun eh. Hindi kami ma-public with private things. We want to deal with it privately. Not because pinagdadamot namin or ano, pero it's easier for us na walang pinagpapaliwanagan. Pero yung weakness ko, yun nga, going back to my weakness na I would get, and Gerard would be aware of it. Kasi sinasabi ko sa kanya na honey, nagpanic attack ako kanina, ganun. Ganun na lang siya ngayon pag-usapan, pero dati na-ER pa ako. Kasi I am still that weak person. Hindi totoong kaya ko. Tsaka pagising ako, kaya ko by being busy. I serve my family. Para sa akin yun yung therapy ko. Pero, kailan ako ina-attack? When I want to rest. Patulog, matutulog, tulog. Pag tulog ka, magigising ka na nag-hyperventilate or nagpa-panic attack. And it's such, nako, you wouldn't want that on your worst enemy. Yung ganong pakiramdam. Pero, ang pinagkaiba siguro ngayon, now that I have fully surrendered, after many, many years na I claim to be a Christian, is that ang una mong tinatawag, yun ay ni Jesus. Ako talaga unang, grabe kasi talaga minsan yung kung kailan ka unaware, pero yun nga, explanation kasi ng doctor ko dyan, mga naiipon mong stress, kung kailan ka unconscious, doon siya magsusurface. So, ang una mo natatawag talaga pangalan ni Jesus, and it makes all the difference. Talo niya yung breathing exercises. Kasi una mong gagawin, di ba, mag-breathing exercises. Wala, lalo mo lang hahabulin. And then I shout the name of, minsan I shout it quietly, how do you do that? Pero yung gano'n, Jesus, yung gano'n sa CR. And then I go back to sleep. Hindi ko nagigising yung loved ones ko. We're only 4 in the house. But these are the 3 people that I only want to be with, in good and in bad. So, itong dinaanan namin nung June, when Gerard got sick again. Hindi, I call it sick kasi it is a condition. Pero, hindi naman po sick na kumbaga parang in bad health siya. No, it's a misconception.
so I would also say na it is parang pinaka therapeutic time for me. Cause, hindi ko in-exercise yung strength ko eh. Parang I just went with the flow. Tapos nakita ko si Gerard yung, ngayon yung ano niya na, hindi na gaya ng 2004 na hindi rin niya alam kung anong gagawin. Ito parang, Chill alam lang. niya, chill siya. Alam ka, siguro it contributed to the recovery, but of course, it's all glory to God. And I would see my kids na, alam ko shaken sila. Kantiin mo, halimbawa sabihin mo na, are you sad that daddy has bells again? I'm sure one of them would, react differently. Pero, nakitaan ko sila ng kakaibang strength by being their happy selves. And that is what we needed. Kami as parents, yun ang kailangan namin, just to see them na fully rested sa faith nila, na their daddy will be better, at saka fully rested na it will be parang na God is in full control. Ganon. Hindi mo naman pwede sabihin na it will be over soon. Ganyan. Oh, you can recite that to yourself, but it is in God's hands. Kung kailan matatapos, it is His decision. And we just need to rest on that. And it ended in 21 days. So yun nga. Thank you. Kaya nga, nung si Glenn nagpa-follow up, parang wala siyang alam actually na hindi ko alam kung tuwid na ba yung mukha ni Gerard on Thursday. But God allowed it to happen. He came here. Wala nga kayong alam. Wala nga. Hindi nga. Pansin nyo kaya ako siya video kasi I was trying to see kung is he fully recovered na? Kasi I would have to inform, our handler na gano'n, pwede na ulit mag-taping, ganyan. At sabi ko, grabe, nung kinagabihan, hindi pa di ba? Kinagabihan, hindi pa. Pero sige lang, sabi ko nga, sa guesting, mag-shades ka na lang. Ang galing. Pero wala, as in talagang normal na siya, no? Healing, grabe. Healing na si Gerard. Alam mo, natutunan ko sa buhay ng mag-asawang ito, lalo na kay Jan Marina. Sa ngayon, itong buhay niya na, alam mo, noon pa lang pala, talagang... Nakakainis kayo, pinaiyak. Sorry na. Kaya pala, partner, itong sobrang, kumbaga, matibay, matatag, palaban. Alam mo, noon pa lang, ginagabayan ka na ni Lord. Kasi until now, napakalakas mo pa rin eh. Totoo. Diba? Kumbaga, yung mga ginawa mo noon na hindi, kumbaga may sablay, pero ngayon, may guide na ni Lord. Kasi binigay mo na yung sarili mo sa Kanya. Kumbaga yung humility, no? Yung pag-surrender. Kasama yung lahat talaga. Hanggang 32 ako eh. Umaano pa ako eh. Nagre-resist pa. Nilalaban ko pa yung gusto ko. Gusto ng flesh ko. And then yun. At that age, doon din talaga yung wala. No way out ka. Talagang it's either you make me your Lord or not at all. Yun ang yun yung the way He spoke to me. Of course, He speaks to you through His word. Hindi mo marinig. So yun, klaro, very clear. Di ba? Pero wag mawalan ng pag-asa. I was 32 when I finally got to that point. So if you are younger than 32 and you feel na parang na ako, parang dead end na, no, it's not true. Naku, lalo na sa mga Gen Z na nanonood sa atin. Yes. Alam mo ngayon mga kabataan, di ba? Ibang nasa isip ngayon eh. Oo. Naku, guys. Of course, I would advise na do not waste your life on anything else, kundi to live each day na glorifying sa Diyos. It's like, working for a boss. Kaya ngayon yung life verse ko eh. If I work for just to satisfy the eyes of men, di pag wala sila, okay na, balik sa dati. I will not do it my best. Pero if you are working for the Lord, nabubuhay ka para kay Lord. Hindi mo naman siya nakikita physically, diba? But you know that He is there 24/7. Then I'm pretty sure you will make different decisions. You will make better decisions, probably the best decisions. Tsaka ang ganda rin nung kaninang napag-usapan natin, yung daily repentance, no? Yung, kumbaga, may isip mo lang, tapos magnilay-nilay ka lang. Kasi, nag-work naman talaga yun eh.
kumbaga matuto ka lang, maano ka lang Oo, sa isang di ba? tabi. Bakit ko kaya ginawa to? Wala lang. Lalo pag sa bahay ka, nasa kwarto ka lang. Biglang mapaisip kayo, no? Oo. Tsaka kasi kapag nakilala mo si Lord, hindi naman yan yung 100% Naman. okay na, tuwid na Oo. tuwid ka na. Kumbaga may processing yun. Oo. May process So, yan, daily, kung meron ka mang struggle, edi, kinagabihan. Pag-usapan nyo ni Lord, ano bang ginawa mo ngayon? Diba? Actually, yung desire na i-please siya, yun yung mag-guide sa'yo out of sinning. But of course, it is His doing. Diba? He empowers you para hindi ka mag-sin. Pero yung desire mo na i-please siya, kasi parang lover yan eh. Gusto mo ba yung lover mo sees the worst in you? Of course not. Diba? So you want to please your maker, your creator. Diba? Yung tao nga, gusto natin. Naliligo nga tayo pag may date tayo, diba? Parang, papabango. Diba? So, ganun yung prinsipyo nun. Of course, it's easier said than done. Kasi, kung isipin mo na, gagawin ko yan starting tomorrow, that will not happen. You really have to ask for the Holy Spirit's empowering. Kasi, hindi mo talaga kaya. Yun, di ba? Kasi mostly karamihan ng mga tao talaga, puro healing ni, puro sana bigyan ako ng ganito. Oo, ganun din naman ako. Di ba yung sabi ko nga, yung sama ng loob ko. Lahat naman di ba ginagawa natin yan. Pero dapat din, tanongin din natin sarili natin. Tayo may pagkakamali, gawin din natin. Baguhin natin. Ano naman yung mai-offer mo kay Lord? Ano naman? Hindi puro healing ka lang, bili mo ako ng ganito sa marami akong pera. Di ba gano'n? Puro healing eh. Tsaka talagang never ending yan eh. Kasi pag na-reach mo naman yung certain level of status, akala mo happy ka na dun. Hindi. Di ba? Ano pa, you still want more and more and more and more. Never ending siya. Totoo. Ako, dahil dyan, ano naman yung mensahe mo sa iyong asawa? Ay! Eto na. Ayan. Kasi hindi ko naiiyakan yan Oo. Wala raw iiyak. Sa dami rin ang pinagdaanan ninyo, no? Nako. Okay. So, ang message ko naman parati sa kanya is, honey, stay healthy. Stay healthy kasi kailangan kita. Hindi, kailangan kita. Thank you for your life. Sa aking asawa. Salamat sa buhay mo. It's very, very inspiring. Siguro kung hindi ko yung asawa ko, malamang pareho kaming gumagawa ng kalokohan ngayon. I'm so thankful na you are who you are and you really acknowledge the Lordship of Jesus Christ in your life. At dahil dyan, yung leadership mo sa amin ng mga bata ay authentic. Hindi pinagdududahan, hindi peke. And that's why we will, sabi ko hindi ako iiyak. And that's why we will defend you any time of the day. Because kami yung nakakaalam kung gaano ka-dedicated dun sa roles na binigay sa'yo ni God, being a husband and a father and a leader of our little family. So, wag ka rin pang mapanghinaan ng loob na baka napakaliit ng influence mo. No, your influence will definitely go miles and miles and miles. And I believe na marami ka na-touch na lives. Major life na na-touch mo, syempre yun sa akin. Talagang padala ka ni Lord. Naging unfair lang yung situation sa'yo kasi kung hindi kita tinanggap, wow! Kung hindi kita tinanggap, you would have, you would have been a bigger name. Pero wala sabi nga nila, in love ka kasi sa akin. But I'm very happy with the family that we built and I will not exchange it for anything. I love you. Di ba may sinabi si Gerard no? Artista ka na, pinapanood ka na pala. Baka talaga kayo talaga sa Oo, yun talaga meant to be. Oo, meant to be. Ano ba? Ay, nako. Ano ba kayo? I don't like to guest here. Pinaiyak. Okay lang yan kasi masaya ka naman eh. Di ba masaya na pamilya niyo? Guys, masaya ako. Masaya siya. Hindi po siya umiyak dahil may problema po ha. Hindi. Wala. Di ba? Nakakatuwa. Uy, hindi. Lahat naman tayo may para rin hindi malungkot yung karamihan nating ninyong listeners, no? Yung problema, talagang ano yan. Nandyan lang normal yan. Din siya. May problema din. Tao lang tayo may problema. Talagang kailangan lang kahit may problema,
Hindi Kailangan halata. maganda. Yan! Sabi nga, there's a Latin, yung Latin phrase that I always put in my planner. Mens sana in corpore sano. A healthy mind and a sound body. A healthy body in a sound mind. A sound mind in a healthy body. Okay, sige. A sound mind in a healthy body. So, ibig sabihin, you keep yourselves healthy. Kasi, tayo pag may problema, ang nagsasuffer talaga health. Ayan. Diba? Physical, mental. So, Diyan magsisimula yan kasi oo. magkasakit ka Pero na. ang maganda, if you invest also in your health, being the temple of the Holy Spirit nga itong katawan natin, and we put value into it, nakakatulong din na maayos na pag-iisip. So, pag may problema, hindi tayo basta-basta bibigay. Yung kwento ko kanina na-ER ako, and those are signs na talagang bumibigay kapag hindi mo na Konektado yan eh. Hindi mo na-prepare yung body mo for it. And life has so many problems. Huwag kayong ma-discourage dun sa fact na yon kasi talagang it's written in the Bible. In this life, you will have many troubles. In this world, you will have many troubles. But take heart, for Jesus has overcome. So, yung hope natin na kay Jesus talaga. And He is alive. So, yung hope natin buhay na buhay. Tama. Ang sarap At saka na mga promise pagsubok yan, yan eh. Tsaka sinusubukan tayo ng ating Panginoon na maging matatag. Ang problema, normal na yan sa buhay natin. Yeah. Dumarating. Huwag ka lang tatambay. Huwag ka tatambay. Yung baha nga lang, di ba, Yes, nangyayari. yun. We are so, I'm very affected sa mga nakikita kong balita about it. But dun po sa mga nabaha, please always know that despite the situation, God is looking at you. God knows your situation. Huwag lang po tayong bibigay. Yun lang po. Yan. Ako, grabe. Kailangan maging maganda pa din. Oo. Iyon Stay pretty. Yun yung pinakagusto natin. Bilib ako sa Pinoy kahit sa baha, no? Di ba? May naka-lipstick. Totoo. Nakita ko nga meron pang nagkikilay. Hindi lang yan, meron pa nagbibidyoke. Totoo. Nakaporma ba siya doon? Iba Ganyan talaga. ang Ay, nako. Pilipino. Laban lang. Okay? Labarn. At dahil dyan, tanggapin mo ang parangal. May parang Oo, siyempre. Ng paghanga at pagkilala kay John Marini Alano para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkaloob ngayong July 24, 2025, ganap na 4:00 ng hapon sa ikatlong palapag ng E-Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, Wow, DJ thank you. Sheila. Ayan, no? Akala ko titulo. Titulo ng bahay pala, no? I love it. Thank you. At meron pa yan. Eto pa. From Yes, MX3. mula naman sa Ay, MX3. ito na. Dito ako bili. Pampaganda, pampafresh. Ayan. Truly. Nako. Ay, at saka alam niyo, if I may share Okay. also, masarap sa tulog, the capsules. I love it. Oh, Tsaka alam niyo na. nakakaganda. Eh! Ito po yung camera direct. Yeah. Pakifocus ka, direct. Yeah. Diba? 46. Oh! Oh, Kalokan, 46, Ano ba? partner. Ano na nangyari? parang 30s lang siya. Oh, thank you. Ano nangyari sa'yo, Hindi kasi Jim? yung asawa ko, nakakahiya naman sa kanya. Kaya nga. Grabe naman yung pressure, oh. Totoo. Ay, ano. Ay, Bobby, papasalamatan ka, Yes. Jan Marini, sa mga kaibigan, yung batiin. Oo nga. Gusto kong pasalamatan, syempre, yung tumulong sa recovery ng asawa ko. Our doctors, Bombit and May Season of Health and Harmony. Guys, nako. Hindi, ako I really want to promote yung medical acupuncture kasi yun yung nag-cure sa nerves ni bilis Gerard no? this time. Pero make sure that it's medical, medical acupuncture. And of course, I want to say hi to my kids, Rian and Rain. Si Rian na nasa bahay ngayon studying from home. Tapos yung bunso ko na tuwan-tuwa yung pag binabati ko, Rain. Ayan, gusto niya kailangan Rain. Hi, Rain. Cute. Sino pa ba ang thank you ko? Hair Shaft, thank you. Sir Nico. Ay, marami natutuwa rin ng mga viewers natin. Ang TV Days. Wow! Diba? Mga batang 90s, hello! Yes. Di ba?
Okay, salamat. Thank you so much. Thank you, Jan. Maraming salamat. Salamat sa po sa oras. inyo. Thank you so much. Pinaiyak niyo ako. Kaya Sorry nga, na. yun talaga ikakasorry natin, Jimmy. Sabi sa'yo eh. Ay nako, isa na namang istorya nakakabilib mula kay Jan Marini. Yes, Wow. maraming salamat sa pagbisita at pag-share ng iyong kwento. Kaya sa mga panggapo natin, nako abangan ulit. Nako, sa susunod na Webes, partner, nako, marami na naman tayong, sino naman kaya? Ang paiiyakin? Si Julina? Susunod, charot lang. Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Alam nyo na, every Thursday maririnig nyo po ang iba't ibang kwento ng inspirasyon. Mula po yan sa MX3. Dito ako, Billy. Ikaw, anong believable story mo? Believable Stories. Ayan, ako mamaya magbabalik tayo, partner. Oh, may mga babati pa tayo dito. Correct. Sige. Basahin natin ang mga komento later. Kaya naman chill lang kayo at kaming bahala sa inyo. Kasama niyo po nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbo is DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa programang Believable Stories na Same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag sabing radyo, sabihin mo! Energy!